Welcome po natin ang bawat isa sa hapong ito. So palakpakan po natin ang Panginoon. At maging ang mga nanonood po sa online, maaaring sila Bishop Beda ay nanonood from Canada. So we miss you here, Bishop. All the pastors na nasa Pilipinas. So saan mang lugar sa mundo ay makinig lang kayo. Amen. So pag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon sa hapong ito, ang ating pong pag-uusapan, naka-off pala, okay. Ang ating pong pag-uusapan is about Christmas story. Jesus the Messiah. Okay, pwede po ba tayong tumayong lahat? Basahin po natin ang ating text sa Luke chapter 1, verse 68 to 71. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay. Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited us and accomplished redemption for His people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David, just as He spoke by the mouth of His holy prophets from ancient times, salvations from our enemies and from the hand of all who hates us, to give His people the knowledge of salvation by the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, with which the sunrise from on high will visit us, to shine on those who sit in darkness and the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Tayo po'y manalangin. Diyos na buhay, Diyos ng Panginoon sa lahat, salamat po. Tunay na ikay Diyos na noon pa man, Panginoon, hindi nagbabago, Panginoon, hanggang sa panahong ito, Panginoon. Lord, patuloy po kaming turuan, patuloy po kaming samahan, Panginoon. Lord, kung nakita kang karumihan sa aming mga puso, patuloy po linisin kami, Panginoon, at maging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon, Lord God. Lord, malayang kumilos po ang Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Lord, buksan mo po aming puso, aming isipan, Panginoon, aming mga mata, aming mga tainga, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa bawat sapo sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang magbukas, Panginoon, namin spiritual na pangunawa, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Ama, at Lord, paging ang mga hindi pa po namin kasama rito at papunta rito sa inyong iglesia, samahan mo po sila at ingatan hanggang sila makarating dito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito pa aming dalangin. Amen, amen. Okay, so, pwede na po tayong umupo. So, yun po yung ating text, no, nating binasa. Actually, for more than, bago po, bumating ang Panginoong Hesus sa huling sinulat po ng propeta sa Malakay, it's been 400 years. More than 400 years. Silent years na sinasabi po ng mga manunulat. It means 400 years, 4 generations pass and people are lost for the coming promise of a new king. Para bang nainip ang tao, marami nang para bang dadating pa ba yung pinangakong Mesaya? Darating pa ba yung sinasabing magiging hari ng Israel? Hanggang sa their spiritual leaders shackled by traditions and in some instances, corruption. And the reigning king that time, Herod the Great. Diba? Narinig na natin ang pangalang Herod the Great. Was a tyrant king, a cruel, oppressive ruler. Sabi ng iba, meron siyang 9 na asawa. Ang sabi ng iba ay 10. At one of whom, sa kanyang wife, he had executed for no apparent reason. Ganun siya katuso, ganun siya kasama na hari sa panahon na yon. But you know, mga kapatid, but no matter how dark the days, God always has His devoted and obedient people. There are 4 people na binanggit po sa Luke na ito, sa chapter na ito. Si Zechariah at si Elizabeth na siyang mga magulang ni John the Baptist, at si Maria and Jose na ginamit para si Maria na virgin, sabihin, wala pong relasyon, walang naganap sa kanya. Subalit, kinausap siya ng anghel, nagulat siya. Paano mangyayari to? Ako ay birhen. Pero hindi siya nagduda. 2 tao po yung kinausap ng anghel that time. Yung isa ay nagduda siya. Si Zechariah, nagduda siya dahil sabi niya, paano magaganap to? Matanda na kami. Nakalimutan po niya yung storya ni Abraham. No?
Same nangyari din po yon kay Elizabeth sapagkat sila matanda na at wala nang, hindi na buhay yung kanilang bahay bata. Subalit, dahil sa kalooban ng Diyos, binigay po si John the Baptist para manguna, para ayusin ang daraanan ng Panginoon. Apat na bagay po, actually hindi po ito apat na points. Ito po yung apat na bagay na ating dapat malaman sa pagdating po ng Panginoon. He accomplished redemption. He gives knowledge of salvation by the forgiveness of our sins. To shine on those who sit in darkness and the shadow of death, and to guide our feet in the way of peace. Katulad ng sinabi ko po kanina, 400 years na para bang wala na pong kapag-asa ang mga Israelita nung araw na yon. Mga panahon na, Lord, kailan pa matatapos ang matinding pagsubok na ito na aming dinaranas? Hanggang isang gabi, habang ang mga pastol ay nasa labas, nagpapastol sila, kinausap sila ng anghel. Pinanganak ngayon ang hari ng Israel. Magsaya kayo. Actually, hindi nila kinausap yung mga leader ng Israel, yung mga priest, hindi kinausap ng anghel. Ang kinausap nila yung mga simpleng tao, mga pastol, na binigyan na ng joy na para bang wala ng pag-asa. What is accomplished redemption, mga kapatid? Accomplished redemption is a complete historical work of Jesus Christ. His perfect life, death, and victorious resurrection which secured salvation, atonement, and deliverance for humanity from sin, death, and even Satan. He defeated Satan from the wilderness to the cross of Calvary. Akala ni Satan, pag namatay ang si Jesus sa krus, tapos na, panalo na siya. Pero hindi niya alam, yun ang final battle nilang dalawa. Making way for reconciliation. What is this redeemed? Redeemed means is set free by paying a price. Hindi tayo na-set free ng para lang magawa natin yung gusto natin. O na-set free ka lang dahil bilanggo ka or something like that. It can refer for a releasing of a prisoner from or the liberating of a slave. You know what happened nung bago po nasentensya ng Panginoong Jesus ng pako sa krus? Pinalaya si Barnabas. Who is Barnabas, mga kapatid? Siyang kriminal, nakakulong, na dapat ay mamatay. Doon pa lang po ay nilantulad niya kung ano yung gagawin niya sa krus. Paano siya mamatay. At aminin man natin o hindi, we are Barnabas. On the other hand, dapat ay tayo ay naparusahan. For the wages of sin is death. Amen, mga kapatid? But Jesus Christ came to earth to bring deliverance to the captives. Salvation to people in bondage and to sin and death. Nung pumasok siya sa synagogue, binasa po sa Lucas 4:18, sinabi niya dito, "The Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to captives and recovery of sight to the blind, to set free who are those oppressed." Certainly, mga kapatid, we are unable to set ourselves free. Aminado po ba tayo doon? Only Christ can pay the price, the necessary price for our redemption. Christmas story is like giving. Alam natin lahat yan. Sa Pilipinas, lahat man tayo dito ay Pilipino, no? Alam natin ang caroling. So, masaya tayo sa gabi, nangangaroling tayo, mga bata. It's not about money, no? Na gusto lang nating magkamal ng pera. Kasi yung mga bata, ito yung get-together nila na walang pasok kinabukasan, pwede sila magpuyat. And receiving gifts, no? On the 24th midnight, no? Pagdating ng hinasalubong natin yung midnight sa ating Christmas tree, masaya tayo na tumatanggap ng regalo. But the greatest gift of Christmas is Christ alone.
No? That's the cake, yung para bang icing lang siya ng cake. Yung mga gifts. Kung hindi ka man tumanggap ng regalo, okay lang yan dahil tinanggap mo na. Ang pinaka-the best na regalo na pwedeng makuha ng isang tao. Sapagkat in Ephesians 1:7, He is rich in kindness and grace, that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Binili po tayo, pinagpalit yung buhay natin sa dugo ng anak para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. At sinabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by traditions from your fathers, but with precious blood of Christ as of lamb without blemish, without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who through Him believe in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God. Kaya nga tayo mga kapatid, once na naranasan mo na yung kabutihan loob ng Diyos sa'yo, huwag mo nang talikuran, huwag mo nang iwan. Bitbitin mo siya. No? Hindi mo parang hanggat, Lord, relax ka lang. Ako munang bahala. Kaya ko to eh. Hastig ako eh. No? No. Sapagkat, sa Tagalog, basahin ko, alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo. Ano kasunod? Sabi niya, sa walang kabuluhang pamumuhay na minana ninyo sa mga ninuno ninyo. We are nothing from the start. But because God loves us, nasa atin na po ang lahat. Amen? What is joy and peace na sinasabi po ng Biblia? That joy that cannot exchange with gold and silver. And that peace, nasa kabila ng lahat ng mangyayari sa mundong ito. Either of the two. Lagi po sinasabi, either of the two. Dalawa lang po ang siguradong darating. Pwede tayong maunang mamatay bago dumating ang Panginoon at dumating ang Panginoon. For sure, darating yung dalawang bagay na ito. But, we are sure, pag dumating ang bagay na ito, makakapiling natin ang Panginoong Jesucristo. Amen po? He sets us free not to do our own will. Because that would be bondage. Kasi kung gagawin pa rin natin ang ating will pagkatapos tayong palayain ng Diyos, ano ba ang mabuti na meron sa atin, mga kapatid? But to do His will, enjoy His freedom. In Luke 1:74-75, to grant us that we, being rescued with the hand of our enemies, we might serve Him without fear. Ibig sabihin, pinalaya tayo ng Diyos para tayo ay maglingkod sa Kanya. And in holiness it means being set apart from this world, and righteousness, being upright before Him in all of our days. Marami pong nalilito na, kapag ako ba ay Kristiyano na, pwede ko pa bang, or gawin ito. Nananahan sa iyo ang banal na Espiritu, hindi mo magagawa ang mga bagay na makapagpapasakit ng kanyang damdamin. Merong isang bagay sa iyo na para bang kumukurot kapag ginawa ko to. O pagka ako'y nanigaw or something like nambuli ng tao, yun ba ang gusto ng Panginoon? Dahil nasa iyo na ang Diyos, magagawa mo pa ba na lagi ka na lang galit? No? Lagi ka na lang nakasimangot. Kaya walang sisimangot yan. Sigurado ngingiti lahat. Amen? Ayon nga sa kanyang kasunduan, ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang makapaglingkod tayo sa Kanya nang walang takot. Kasi alam naman natin na able to forgive their sins nung panahon po nila Moses, no? Even the high priest, pagpasok niya sa Holy of Holies at hindi siya karapat-dapat sa paningin ng Diyos, pwede siyang mamatay. Kaya nga meron siyang bell sa paa
Pag hindi na tumunog yung bell, it means she's dead. Kaya kasi isasave mo yung high priest, pasok ka doon, sige, patay ka din. Kaya may tali, dahil hihilahin niya. Hihilahin nila yung high priest. And you know what? When Jesus Christ died on the cross, more than 2,000 years ago, that curtain, Holy of Holies, is broken. At tayo po ay malaya nang makakapasok sa kanyang kabanal-banalang trono sa pamamagitan ng panalangin. Hindi pa po tayo patay. Makakapasok po tayo sa banal na trono ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kahit tayo ay buhay pa, kahit tayo ay parang litong-lito or something like, parang there's a times in our life na hindi natin makita yung liwanag. Nangyayari po yan, may mga pagsubok. Wala tayo sa lugar ng mga war-torn areas. Wala tayo sa lugar ng mga pinapatay ang mga Christians. But for those Christians na para bang walang pag-asa, nagpapatuloy pa rin sila sa pananalangin. At ang pinakaasam nila ay ang makapiling ang Panginoon. Sapagkat alam nila, may hangganan ng lahat ng bagay. And to cancel our debt, para po mapagbayaran ang ating mga pagkakautang, remission means to send away, to dismiss, itaboy, as a debt. All of us are in debt to God because we have broken His law. For we all know, no one nakasunod sa 10 utos ng Panginoon. At walang pumasa sa kanyang standard. Kasi meron pong standard ang Diyos. Kaya wala naging matuwid sa kanya pong standard. We failed to live up to His standards, mga kapatid. I just want to read to you this illustration. In Luke 7:40 to 50, Jesus encountered with the sinful woman at Simon the Pharisee's house, where she washes his feet with tears and perfume while Simon judged, leading Jesus to tell the parable of 2 debtors to show the great love comes from the recognizing great forgiveness, declaring the woman's sin forgiven and her faith saving her, contrasting her genuine worship with Simon's cold hospitality. Kasi sinabi niya, kung totoo siyang propeta, dapat alam niyang madumi. Makasalanan ng babaeng ito. Hinipo siya ng babae, hinawakan siya. So dapat siya mandiri. Bakit po ito yung naging illustration natin? Kasi po, sa huling verse nito, sinabi ni Jesus sa babae, your sins are forgiven and your faith has saved you. Go in peace. Showing that her love was response to His grace and her faith was the source of her salvation. Ito yung woman in an alabaster jar. No, lagi po nababanggit dito yung pabango na alabaster jar, nasa alabaster jar na worth at least your annual salary. It is really precious. It is really like isang taong sahod. Laki nun, no? Inipon mo, hindi ka natin maipon yung isang taong. Sino nakaipon dito ng isang taong sahod niya? Wala, di ba? Kasi mahilig tayong kumain eh. Wala nakaipon, no? Pero siya, yung babae ito, inipon niya yon. Pero you know what is the touching here? Because this woman, sa Luke 7, it is unnamed woman, pero sa ibang salin, sa ibang book po, pinangalanan po yung babae na ito. This unnamed woman is known as a sinner. He comes and washed Jesus' feet with her tears. Sipin mo, gaano kadaming luha ang ibinigay niya. Ang pumatak sa kanya. Bakit po ganun kadami yung luha? At pagkatapos noon, nung binasa niya ng luha ang paa ng Panginoong Hesus, tinuyo niya to sa pamamagitan ng kanyang buhok. Alam natin na ang buhok ng babae is very precious sa kanya. Sapagkat yun ang iyong beauty. Sabi nga nila, galawin mo na ang lahat, wag ang buhok ko. Diba? Ang mga babae gano'n, lalo na, may mga graduation, may mga tayong gustong ceremony. Ito, harap niya si Jesus Christ, nagpupunta pa sa parlor ng mga babae, di ba?
Ang mga lalaki, gel lang yan, susuklay lang yan, okay na yan eh. No? Pag may sumabit na puting buhok, tinutupi pa namin eh. Para hindi makita eh. Okay na yan. Pero ang mga babae, ganun kahalaga yan. Kasi, sipin mo, yung beauty mo nasa... Hindi ko sinasabing hindi beauty yung face, no? Beauty din naman yung face. Kaya lang, nasa hair kasi, yung hair kasi talagang... Di ba? Alam naman natin lahat yun eh. But you know what? He dried them with her hair and kisses them and anoint them with expensive perfume. Ano po sinabi dito? Ano po yung catch dito? Bakit ginawa ng babae na to? Tinanong niya si Simon, sabi niya, meron na akong sasabihin sa'yo. Ika'y nagpapautang. Jesus tells a parable about a money lender forgives two men, one who owe a large debt of 500 denarii, and the one small one is 50. Jesus asked Simon, which would love the lender more? The lender more, sabi niya. Sino yung may mas malaking pag-ibig sa dalawa? Sumagot siya, of course, yung pinatawad ng mas malaking pagkakautang. Yung 500 denarii. Sabi niya kay Simon, pumunta ako sa tahanan mo. Hindi mo ako inalok ng tubig para panghugas na aking paa. Subalit ang babaeng ito, nilinis niya ng luha ang aking mga paa. Binuhusan niya ng hindi lang ordinary oil or perfume. It will cost our life for a 1-year salary. You can go anywhere you want for your 1-year salary. But maybe in the moon, no? Kulang yon kasi kailangan mo ng NASA. But you can go anywhere, you can enjoy. But you know, bakit? Bakit ganun katindi? The woman's extravagant acts concluding that her many sins, because naramdaman niya yung kanyang pagiging makasalanan. Ito yung pinaka-catch dito. Dahil alam niyang makasalanan siya. At sa pamamagitan lamang nito, may pakita ko sa Panginoon yung aking pagmamahal sa Kanya. Yung aking buong pusong paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Not just, I speak the word. Not just, Lord, patawarin mo ako. And then after that, I'll go on my way. No. Hindi dahil hindi sa bibig. Pinakita po niya sa gawa yung kanyang repentance. And even it cost me much. More than anything. Wala po sinabing mas mahalag, nagbigay pa ng higit. Maliban sa babaeng balo, itong babaeng ito, na ibinigay niya ang kanyang buong puso sa Panginoon. Pinatawad din siya ng Panginoon. Sabi, ang malaking, what do you call this? Yung malaking paghingi ng pagtawad, malaking kapatawaran din. Malaking ramdam mo sa pagiging makasalanan mo, malaking kapatawaran din ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Because every one of us are spiritually bankrupt. Yes. Pag bankrupt ka, one thing you need to do is takbuhan lahat ng pagkakautang mo. Ano yung pwede mong gawin? You know where to go. So, ang ibang bankrupt po, totoo lang, nagsusuicide. Kasi wala na silang pag-asa. Tapos na. Bankrupt ka na eh. All is lost. Siniwan ka na ng mga taong malapit sa'yo, even your family. We are unable to pay our debt until Jesus came to pay for our debt for us. Kaya sinabi ni John the Baptist, nung nakita niya si Jesus, nung babautismohan niya si Jesus, sa John 1:29, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinagkisigawan po ito ni Juan. Kasi, kung hindi po darating ang Panginoon, we are still lost. At those Pharisees na supposed to be ay tagapagturo ng kautusan,
na ayaw ng marumi. No? Subalit, judgmental po sila. Wala rin po sa kanilang kaligtasan. So, paano? It's because of Jesus came. That's why meron po tayong kaligtasan. Ang tao po, actually, hanggang sa panahon na to, may mga tao pa rin na nung bago dumating ang Panginoon ay nakababad sa kadiliman at kawalang pag-asa. Nakatingin sa kawalan, maaaring umabot na sa kamatayan. Kapighatian ang kinahinatnan. But when Jesus came, tayo po ay kanyang dinakip mula sa pagkabalisa. And what He brings, He brought life and peace. And that's why it was a new dawn of a new day because of the tender mercies of God. Dahil sa kanyang matinding awa, sa kanyang biyaya, iminigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay di mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, sinabi ko na ito kanina. In Matthew chapter 4, verse 16 to 17, the people who were sitting, living in spiritual darkness, have seen a great light. For those who were sitting, living in the land of shadow of spiritual and moral death, upon them a light was dawned. Sumikat ang araw. From that time, Jesus began to preach and say, repent, change your inner self, your old way of thinking, regret past sins, live your life in a way that proves repentance, katulad ng ginawa ng babae. Seek God's purpose for your life, for the kingdom of heaven is at hand. What do you mean by repent and change your inner self? Kaya ba natin baguhin ating sarili? Hindi. Subalit, sinabi niya na ang liwanag ay suminag na. Hindi man natin kayang baguhin ating sarili, pumunta tayo sa liwanag. Sino yung may dala ng liwanag? Regret past sins. Kalimutan natin, hindi lamang ito magsisi ka ngayon, bukas, balik ka ulit. No, talikuran mo ang kasalanan. Live your life, mabuhay kayo, mabuhay tayo na nakikita sa atin yung repentance, yung pagbabago ng isipan. Actually, mabilis pala to. Tapos na po tayo. Hindi, meron pang konti. Jesus preached this. For the kingdom of heaven is at hand. But as we celebrate the birth of Christ, the birth of Jesus, actually kagabi narinig ko to sa preaching ni Kuya Romel. Sabi niya, everyone has an opinion who Jesus is. Everyone has their own opinion who Jesus is. And I will ask you this question. Who is Jesus? Who is He in your personal life? I will ask you this time, sino si Jesus sa buhay mo, mga kapatid? Yes, we know He is the King of Kings and the Lord of Lords. But do we know na kapag ang King sa bawat salita ng king ay hindi kailanman ay pwedeng mabali or ang kanyang tinatakan, ang kanyang batas ay yun ang masusunod. And for sino ang Panginoon mo, yun ang sinusunod mo. Amen? But who is Jesus sa ating buhay? Wala pa. Okay. Who is Jesus in our life? In Luke 9:18 to 20, hindi ko po nilagay yan dyan. Dumating yung araw na, basahin ko po sa iyo. Now it happened that as Jesus was praying privately, the disciples were with Him and He asked them, who the crowds say that I am? Sino ako? Sabi ng mga tao. Sabi nila, ikaw daw po si John the Baptist. Others say, you are Elijah.
And the others, that one of the ancient prophet that has come back to life. Ika'y propeta. Ang sabi ng rich young ruler, siya ay isang mabuting guro. No? Ang sabi ng Pharisee, good teacher. May mga opinion po ang tao, sino si Jesus? Kung sino si Jesus. But, we as a Christian, what we could say about Jesus? What Jesus has done in our life, in our personal life. Subalit tinanong ni Jesus, and He said to them, but who do you say that I am? Sino ako para sa iyo? Isa sa mga pinakamahalagang tanong na binanggit ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Sino ako para sa iyo? Peter replied, the Christ, the Messiah, the Anointed One. The Messiah that could bring joy and peace in the midst of chaos. The Messiah that could make us with Him, with a glorified body in the coming of Christ. Sino makakagawa nun? Sino mapagliligtas sa atin sa kasalanan? Sino si Jesus, mga kapatid, sa buhay mo, sa personal na life mo? Gaano siya naging Panginoon sa iyo? Are we really accepted Him as our personal Christ and Savior? Is He our Messiah, mga kapatid? In John 6:35, Jesus replied to them, I am the bread of life. The one who comes to me will never be hungry. The one who believes in me as Savior will never be thirsty. The one who will be sustained spiritually. Sapagkat kung nasa iyo na si Kristo, matatagpuan mo ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang joy. Actually, joy and peace ay laging magkasama yan. It is between your left and right hand. Your foot. Hindi ka makakalakad ng right lang, no? Hindi ka patutunguhan mo na kanan lang. You have joy and peace patungo po sa kalwalhatian ng Panginoon. Actually, this is our last verse. But Jesus offers of living water is a spiritual and transformative gift that fills the void within us and satisfies our spiritual thirst. Siya po ang living water na ating kinakailangan. If you remember, sinabi niya sa Samaritan woman, kung nakikilala mo lamang ang nangihingi sa iyo ng tubig, no? Na kapag ininom mo, kailanmay, hindi ka na mauuhaw. He's not saying about physical life or our physical body. He's saying about our soul na hindi na maglolong sa justice, hindi na maglolong sa love, because Jesus can give this to every one of us here. Kaya nga tayo narito, alam ko, lahat tayo ay mananampalataya ni Kristo. But, we need to declare or we need to proclaim who Jesus is in our lives. Put it in our heart na si Kristo ang hari sa puso ko. I don't care kung sabihin pa nila na OA ako. I don't care kung sabihin nila na hindi ka bagay dyan. I don't care kung sa opinion ng ibang tao. But all I know is Jesus is my Lord and Savior. Jesus is my Messiah. And this is all about, we really tinanggap na natin yung gift na dapat natin tanggapin sa Pasko. Yun yung buhay na nakay Kristo. Amen, mga kapatid? Okay? Let us pray. Pwede po tayo tumayo lahat. Okay, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Ama. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Patuloy po kaming samahan.
Patuloy mo kaming gabayan. Lord, tunay na hindi po namin magagawa ang lahat ng ito or hindi po namin maintindihan ang inyong layunin kung wala ang yung buhay na pinagkaloob, Panginoon. At hindi na isulat sa inyong Biblia, sa inyong word, Panginoon. Lord, continue to teach us, Lord God. Continue to gives us grace, Panginoon, and humbles us, Panginoon, sapagkat hindi naman kami ang nabubuhay dito, Panginoon, kundi si Kristo ang nasa aming puso. Si Kristo, Panginoon, ang aming pinamumuhay, Panginoon. Lord, teach us to continue to live in your grace and in your mercy, Panginoon. Lord, as your church, Panginoon, Lord God, Lord, bind us with your love, Panginoon. Magkaroon kami ng iisang kaisipan katulad ng aming Panginoong Kristo na nagpapakumbaba sa inyong harapan. We are not being served, but to serve one another with love. Saying the truth, not only the truth, but truth in love, Panginoon. And we are disciplined our body, Panginoon, upang sa pagdating mo, Panginoon, ay matagpuan mo kaming karapat-dapat sa inyong ubasan, sa inyong presensya, sa inyong kalulatian, Panginoon. Lord, continue to guide us, Panginoon. Continue to bless your people, bless your church, Panginoon. Bless your church leaders, Panginoon. And all of your church members, Panginoon. Lord, anoint us, Panginoon, Lord God. Thank you, Father. Thank you for your word, Panginoon. At thank you for reminding us that Jesus is our Lord and Savior. Every one of us, and Jesus is our Messiah, Panginoon. Thank you, Father. Lord, we are continuing to surrender our lives sa inyo, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Lord God, from now on this day, Panginoon, patuloy ka maghari, Panginoon. Lord, ituwid mo aking maling pamumuhay, Panginoon. At patuloy mo po kaming ilagay sa tuwid na daan, Panginoon. Because you are my shepherd. Kapag ikaw ang aming shepherd, kailanman kami hindi magkukulang, Panginoon. Lord, punan mo po ang aming mga pagkukulang ng inyong pag-ibig, Panginoon. Bless our families, Panginoon. Maging ang mga malalayo sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Bless your people, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.